Ano, good afternoon. So, good afternoon. Isa na naman biyahe sa Philippine Arena daw. Meron daw night market doon, pre. So, check natin to kung totoo tong sabi kasi nung nag-chat sa akin, napakaganda doon, pre. Napakasarap ng pagkain dito. Pabiyahe. Sabi ko, napakaraming maganda. Maganda. Na ano, kainan. So, may restaurant. Oh, pre, may mga ganun. Para siyang ano, food park pero alam mo yun, may Modern. Pero walang tambayan, pre. Kasi yung sined mo nasa labas ka eh. Hindi pre, nasa taas kami nun. Hindi siya night market. Ano naisip mo, Kit, sa sinasabi niya? Parang ano? Kung panaginip lang yun, pre, yung ano. Tulog ako panaginip. Nag-budget tayo, tsaka babiyahe tayo. Tulog ako nung alam ko eh. Walang iya. So pinapunta tayo ni Mags ng bahala na ano. Wala ka siguraduhan. Ganito pag ano, talagang banding lang. Kaya malapit na tayo mabawasan eh. O siya, biyahe tayo. Ano, Kit? Ang ganda ng tama ng araw. Medyo traffic lang pa probinsya. Paano ba to? Pa-north? Pa-north. Wala dito eh. Bakit, sir? Parang ang dami niya sa loob. Sakto lang to, sir. Lisensya nga, patingin ako ng lisensya. Oh, ba't tin fuel? Magpapagasolina ka ba sa akin? Oh, Kala ko ano? mukha ka tangke. At eto na, si Api. Dito tayo ngayon sa Barangay Igulot. So, bago mag-Philippine Arena. Ayun, tanaw ko. May parking dito, may food trip. Kailan pa ba to, sir? Year 2001. 2021 siguro. 2021. Yan, sir. 2021. Naloko tayo ni Pore. Marami ring maganda, sir. Naku, madami. Napakasarap ng pagkain dito. May na-date na kayo dito, sir? Misis ko. Buti, tama yung sagot. Kinalimutan na talaga ng tropa. Di na talaga siya sumasama. Ito yung lagi na pagtitrip ang kalbo, di ba? Ay! Nagkakalbo ba yan? Hindi naman ako kalbo. Ano to, sir? Beef pastel po, tapos chicken pastel. Ayan, dinakdakan po. Mahilig ka ba dyan sa pastil, pre? Sakto lang, pero gusto ko siya. Pwede natin tikman, no? Good muna tayo. Ang laki ng ano, siomay. Kami sa'yo, di na nakatisa. Uy! Aray ko, ang sarap. Tingnan mo, oh, parang nakakatakam mo. Ano daw yan? Mini donut? Squid ball daw. Na may cheese sa loob. O, tingnan natin. Isa lang po. Isa lang? Dalawa lang, bossing. Ang daming ano dito, ang daming tambayan sa taas. Anong tawag ba dyan? Donut roll. Cheesy milky donuts. Cheesy Milky Donut. Kainin mo Tikman na. na natin. Pumutok. Mainit mo lang po eh. Ano masarap? Yung bitcho nung sa Binondo, yan. Parehas masarap, pero yung texture kasi, ito malambot yun. Crispy. Ikaw, ano yan? Ito, cheesy Milky Way. Uy! Uy! Grabe kumain to, walang kamay ah. Kailangan ko ng ano? Drinks? Drinks pa. Baka may gusto pa kayo. Gusto ko yung shake kanina. O sige pre, punta. Bibili ako. Bili tayo na ito. Congrats pre. Nasasangla ba yung gold mo? Hindi, yabang lang yun. Dapat yung nasasangla. Tama na ngayon ng pag-usapan. Humble. Maganap ka ng kakainin mo. Maganap. Order ka lang. Ano maganap? Ituturo ko sa inyo saan masarap. Ayun! Ito pre, ito. Asan ba? Boss, ito yung sinasabi ko na Ano? binibilang ko dito na masarap na shawarma, kebab. Ano sa akin? Yung classic lang, shawarma rice. Saan nag-start to, sir? Lumboy. Ano lang, from small store lang yun sa lumang bahay nila, Ermat. Maganda kasing spot yun eh. Start, Itong shawarma na to, anong experience mo dito? nag-ano lang to eh, nag-sync lang yung shawarma. Kasi dati, ang business ko talaga, sisig sa dinakdakan. Yan, tikman natin yan. O tara, kain tayo! O paano? O, tara din. O tara, kain tayo! O paano, kain tayo? O, tara din. O tara, kain tayo! O paano, tara, kain tayo. Ang O, sarap. Ano po ito? Oryohan mo ngayon, hindi ako talagang champion ka. Hindi ko alam eh, nabubo ako pagkasama ko kayo. Uy, bakit naman? Parang siyempre, di ba, angas ko na ngayon, champion ako eh. Pero siyempre, binababa ko pa rin sarili ko. Mataas ka na niyan? Sa mga binili namin, kwek-kwek, tokwa, isaw. Balot. Balot. Kano isa nito? 25, ito 15. Ah, may ano ba pala? Chicken hotdog. Tinanong ko kasi kung kikiam, sabi hindi po chicken hotdog. Steak shawarma, buy one, take one. Aray ko! Akin pare, XXLL chicken. Uy. Taiwanese yan pare. Ito
ano to? Chicken kebab. Ayan, chicken kebab. Ako yung kaninang pastil, binalikan ko. Tapos bumili ako buko juice. Talagang food trip tayo ngayon ah. So hanap tayo ng lugar na tatambayan. Recaf Coffee. Congrats naman natin yung champion. Palakpakan natin. Congrats! Anyways, nandito tayo sa Bukawi Extension ngayon. Bakit dito yung rides niya? Parang nabanggit niya. Tambay. Noong mga panahong hindi pa siya champion, ngayon champion ka na, pre. Kamusta ka naman na? Sarap. Sarap, no? Galing, galing. Natuwa ako, pre. Anong masasabi mo, pre, sa mga ano mo yan? Sa mga hater mo ngayon? Ano masasabi mo sa mga nagduda sa'yo, pre? Ito, wala na yan. Tsaka pwede makahingi rin po ng water. Mawilan ka. Ako nung una ko napanood yung sayaw nila. Medyo ano lang, si Miko ba to? Seryoso ba? Malayo sa choreo ka, pre. Malayo, pare. Sabi si Miko ba to? Ba't ang bigat? Ayun lang. Bakit majority ba gitna si Migo? Tatawagin bang Miko yan kung gilid yan? Dito lang siya gumigilid. Pero ano ba ang emotion dapat habang sinasayaw mo yun? Depende sa song, syempre. Galit ba dapat siya? Hindi naman. Hindi. Ano lang, Yabang. Yabang. Dapat mga ganyan sa sayaw lang pinapakita, hindi sa kalsada. Hindi, kasi marami ang nai-issue ngayon. Sunod-sunod nga naglalabasan. Akala ko delayed na tayo eh. Dami kasi nga nagagalit sa kalsada din ngayon, no? Tumbukin mo na. May bago, pre. Ano yun? Luma yung kotse nyo. Tinakbuhan kami nito. Bilangga kami, tas sabay tinakbuhan kami nito. Luma kotse mo! Ako pa nga. Kaya nauna na ako kasi wala akong pambayan. Alam mo, di bali ng tapak-tapakan yung ulo ko, wag lang akong sabihan ng gano'n. Meron pa kayo isa. Tapangis ka. Yun tumatawa yun, di ba? Ayun, okay lang yun eh. Pero masakit yung huli. Ang sakit nun, no? Okay siya kung siya yung binangga. Kasi ata yung nakabangga. Kayo ba na napa-trouble na ba kayo sa labas? Yung talagang enkwentro talaga, pre. Ay, hindi naman. Buti nung mainit ako nun, hindi lumaban yung... Kasi anong nangyari doon sa may stoplight, kasama ko si Bim, talagang dinaanan yung bios namin. Yung fender niya, tas lumubog. Tinamaan? Truck siya, 10-wheeler. Pagbaba namin, sinigawan agad namin. Eh, kasi kinabahan ako ako mag-drive eh. Nag-ano kagad siya. Boss, sorry po, ganyan-ganyan. Eh, kalmado na kami. Ikaw, Kit, napa-trouble ka na, di ba? Iisip ko nga eh, yung pinaka-close na lang siguro, kasama ko si Abby. Pero hindi naman niya inano, parang binabaan lang ng window. Siningitan ako sa pa-right, tapos ayaw niyang magbigay, parang hinaharang pa ako. O, na-tsempo, bumagal. So, nagkatapat. Parang pinagsabihan lang ni Abby ng konti. Pagbaba, anong problema? Ganun lang. Tapos, Sino mag-doon ito? Ako magugutom na lang. Meron pa. Wait lang naman. Naano ko na. In-invest na ako eh. hindi, yun nga, sabi lang, parang di na lang pinansin din nung nag-sorry lang. Ikaw, Adrian. Ito ako, pag gano'n, may ganyan, nilalabasan ko talaga agad eh. Ano? Hindi, pag may mga gano'n, nang kakat. Kasi hindi maiwasan yun sa daan. Pero pre, dikit to. Gano'n no. Buti ka mo, gumanyan si ate. Ginanyan ako ni ate, tapos sinalalayan niya ako. Ako mainit ako pero hindi pa rin ako napapahal. Si Dre, mainit to sa loob. Kuwari, kakatin siya ng sasakyan. Pero pagbaba niya, relax na. Pero ang pinaka-latest ko, pinapababa ako. Ang ano ko naman, wala, hindi ko siya pinatulan. Tapos paatras sila sa bahay kasi na nila yan. Hindi ko pinagbigyan. Eh parang sa loob-loob ko lang naman. Pwede ka naman mag-antay, lalabas ka naman eh. Eh ano, nagalit yung nag-guide. Yung nag-guide yung nagalit. Oh, bumaba ka dito. Nakatingin ka pa. Tinted ako ha. Nakita pa ako. Uy! Thank you, sir. Thank you po. Salamat. Anong name mo, kuya? White Man Asia. One Man Asia! Ito yung mga binigay nila, oh. Libre. Thank you, Recap Coffee. Tingnan nyo ba ba't may init ang mga ano? Ako may tipping point din ako, pero hindi ko pa na-experience sa kalsada talaga. So medyo nagigets ko naman na, pero hindi talaga tama eh. Huwag ka na bumaba. Ako, opinion ko lang pre, yung sistema ng pagmamaneho sa atin hindi na magbabago eh. Yun na yung nakasanayan. Kung baga paano sabihin mo sa Vietnam, huwag magmotor, eh puro motor doon. So kung may kotse ka, minsan mag-adjust ka na lang talaga. Sabi nga pre sa US, may kita mo daw kung sino yung Pinoy eh, sa pagdadrive. Kasi ganyan, mabilis, magagaling. Pero pre, tanongin kita, yung nangyari dun sa Boso-Boso, anong masasabi nyo dun? Anong posisyon nyo dun? Actually, ako meaning ko, mainit ako sa dati, sa motor. Pero nung nakita ko na yung AirPods ko na parang, basta sabi niya sa akin nun, magbibigay ka pa ng energy dyan,
naman ganun din. Medyo nag-ano na ako. Di naman ako naghahanap ng away. May ano lang kasi ako na parang gusto mo silang itama. Kaso pag inisip mo nga, Hindi mo naman wala tatay. naman Hindi eh. naman Wala tatay. namang mangyayari nun, no. So yung opinion ko dun, wala pwede talaga siyang, lahat parang yung sinasabi ng lahat. Pwede talaga siyang maiwasan kung talagang may nagbigay na lang. Una sa lahat, di ba sinasabi nila na self-defense daw nung nakasasakyan. Tumbukin ko parehas. Kung nagsa-self-defense ka, in the first place, dapat hindi ka ganun magmaneho. Kasi dala mo yung pamilya mo ba o kung sino man. Kung dinedefend mo yung kung nag-aalala ka para sa family mo, dapat maayos ka mag-drive. Pangalawa, para dun sa mga nakamotor. Masakit kasi sa motor, parang kunwari pag nakamotor ka, tapos ginit-git ka. Ang feeling ng motor kasi nun, papatayin ka. Kasi ang motor, mapitik lang ng konti tumba. Pero gets ko yun na mababad trip ka na ginanon ka. Pero hindi mo nahahabulin yun. Kasi ano bang gusto mong patunayan? Dapat yung pabayaan. Hindi naman siya ginit-git eh. Pero hindi siya ginit-git. Hindi siya ginit-git. Ang halos muntikan tamaan, yung tatay nga eh. Pero hindi kasi malayo eh. Hindi pre, ano talaga yung Fortuner? Pag nagda-drive ka, alam mo yung may nagit-git ka, medyo ano ka na nun, laylo ka na. Sa hindi niya talaga pinapadaan, mag-overtake yung motor, gaganunin niya. Pero hindi yun ibig sabihin na hahabulin mo. Kasi pag sa kalsada, hanggat di ka tinatamaan, wala na, pagbigyan mo na kasi hindi mo rin alam eh. Isipin mo nakaano ka na eh. Kumbaga, hindi ka naman na-aksidente. Kasi nahabol mo pa. Tsaka sa baril, huwag kang magbibitaw hanggat walang life and death. Yes, sige. Pero kung may dala rin yung mo, sige. Pero kung suntukan lang. Para sa akin, hindi justifiable na bumunot ka ng baril. Bakit? Kung takbuhan mo na lang, kung mag-sorry ka na lang. Sa in the first place, naawat na kayo eh. May pumagit na ibig sabihin, kuya, tulungan mo ako, pwede namang ganun. Tsaka mga boys, walang mawawala kung ano tayo. Kung magsusorry tayo, kahit mali nila. Kaso kasi iba yung feeling na nandyan na, ginugulpi ka na, may baril ka. Yun Alam mo yun? May something sa'yo eh. Parang nakadesign yan para sa ganun talaga. Kasi pare sila mainit eh. Ako, yun din guys kung talagang hindi nyo babaguhin yan, makakahanap talaga kayo ng katapat nyo. Ang pinakamagandang self-defense kasi talaga yung pagiging humble talaga. Huwag kang bababa. Sabihin lang, sir, kung talagang sir, pasensya na, ganyan. Ano mo kasi kaya? Opo, pasensya na po. Ganun lang kasi wala namang, ano bang gusto mong pati dun sa nagmomotor, ano bang gusto mong patunayan na matigas ka? Dapat dyan pre, kinompliment mo na naman. Ang ganda ng helmet mo, boss ah. Boss, pasensya na ah. Pasensya na. Pero ang gwapo mo. Subok lang no, pre, pagbaba mo ng asmahil ka na. Ang Pinoy madali pa namang yung pag tinawanan mo lang. Pero pre, kung kung chicks yun. Paano ngayon yan? Paano ngayon yan? Ma'am, ano ba yan? Next time kape tayo. Tapos kunyari yung kay mami na lang, yung bagong situation, ito mas latest no. Wala namang nangyaring buti naman no. Kapag ba, kunwari, muntik lang kayo madisgrasya, pwede bang tumawag ng parang barangay o police? Ay, nangyari na pala sa akin yun. Tapang, ginit-git ka talaga kami ng truck talaga. Hinarangan kami nung kasama ang truck. So ngayon, yung nanggigit-git sa amin nasa likod. Biglang hinarangan kami ng ibang truck. Bumaba yung driver. Bisaya, ang tapang eh. Nanggigit-git ka, ganyan-ganyan. Bumaba ako, sinilip ko, kuya, tara na. Hayaan mo na, wala namang Alam mo sabi, yung kasama ko, pulis. Naging pulis ka pa bigla. Pero ako nagbingi-bingihan ako, wala akong narinig. Kuya, tara na. Ganyan-ganyan. Tapos nag-uusap pa rin sila. Biglang may dumating, pulis na talaga. Pumarada, pasok sa sasakyan, nag-seatbelt na eh. Kala niya makakatakas. Pagbaba ng bintana, ano yan? Pagsilip, sir, ikaw yung dancer, di ba? Buti ka mo nakilala. Sabi ko, sir, talaga nakakatakot din naman yung git-git nila. Ang laki nila, ang liit namin. Biglang sinabi nung isa, sabi mo, kasama mo pulis. Yun na, tumahimik lahat kami. Titigan na. Parang sabi ko, kuya, ayos, may sagot mo. Sabi ni kuya, hindi. Ang sabi ko, may pulis dyan. Ang galing na nun. Na ganyan din ako eh. Pagga ako ng truck, nasanggi lang naman ako, safe naman. Kaya lang pagbaba mo kilala ka, boss, black walkies ka? So, ngiti ka na. Wala na yung init ng ulo mo eh. Akin tricycle. Yung parking ko kasi pataas. So magsisignal ka ngayon. Mga tricycle sa amin, kahit nakasignal ka, overtake yun eh. Kasi mabilis, pababa kasi yun. Mo-overtake siya, yung gulong ko nakaganon na. Pero di ba umaandar? Tumama yung gulong niya sa gulong ko. Pak! Umikot. Paano? Tumalbog mo. Siya mismo? Yung tricycle mismo. Tapos sa akin walang tama. Tricycle mismo? Tricycle tumalbog. Nanginginig na ako. Anong gagawin ko? Hindi ko na makasalanan. Tawag agad ako sa uya ko. Dapat daw pala, hindi ko na pinakalaman. Kasi problema niya. Protocol niya. Hindi ako bababa. Hindi ako hayaan ko lang.
Yan kaso, naawa ko, duguan yung driver. Sinagot ni Adrian yun yung patios. Duguan yung driver, inano ko sila, tinakbo ko. Kasi pati yung niya, kasama niya. Hassle, pabarangay pa, daming Lalo police report, napakatagal. Meron ako sa Deparo, mga tricycle kasi doon, traffic kasi doon So ang gagawin nila, ka-counterflow sila. Meron nun na parang naunahan ko siya. Basically, ka-counterflow dapat sila. Nakuha ko yung spot niya. Nagalit pa sa akin. Dalawa silang kuma-counterflow Sabi pa nila, kala naman niya mauuna siya sa atin. Ito karera. Sabi ng Bini, di ba? Blink twice. Habang may buhay tayo. Blink twice. Pag-asa. Pag-ibig. May nangyari din sa akin ganyan. Meron ka pa pala. Kasali ako Pandemic to. Ang layo. Angkas ko system. Umulan nun. So yung gilid nung Di ba sa kayo nun? gilid kami, may isang sasakyan. Umarurot. Ay, papasok pa lang kami. Bumanon. Shower. Ang dumi nun Minadali yung sasakyan. Akala din namin siya mahahabol kasi, di ba puro stoplight doon? Nahabol namin. Binusunahan ko. Sabi ko, ba't nagmamadali? Gano'n yung may tubig doon Papasok pa lang kami doon nakapambahay lang kami kasi pandemic naman. Sabi, hindi boss, babayaran ko na lang. Sumagot yung nasa likod ko. Hindi namin kailangan ng pera mo. Sa tingin nyo, sa mga nangyayaring itong road rage na to, mababawasan ba yung Actually, after nung boso-boso, mamaneo ako nun pa gym. Parang ang bait ng mga tao ngayon Oo, naramdaman ko ang bait talaga ng mga tao, pre. Actually, madami namang mabait na motor Parang kada nila. Nagsasalita kasi. Gaganyan po. Madamali ng cut. Gaganyan na agad. Meron nga, nag-thank you sa akin, tumayo. Tumayo. Ako pa rin ako. Mga kotse ngayon hindi na nagte-thank you Yung pim-pim. Malaking bagay yun. Tsaka sa atin, sa Subic lang bumabait ang tao tsaka sa BGC. Sa Subic, walang stoplight. Ang sign lang, stop. Pero humihinto lahat, give way kung sinong mauna. Ang katwiran yan kapag napano ka, naman sana, titignan mo lang lagi yan sinong nasa lane, tsaka kung tama yung yung direction niya. Kaya kung nasa tama ka naman, go ka lang, mo sila. Kasi pag sila yung nagkamali, kasalanan nila yan. So, madaming bansang bawal ang busina. Canada ata bawal. May kilala ko si Derek pre. Nabangga siya mayo. Binayaran na lang. Hindi, nakasikaso pa rin niya. Pag ambulansya, armored car, kahit banggayin ka niyan, wala. Armored car daw, kailangan meron silang paper kung may laman ng nila. Pag naka-aksidente sila or may violation sila, bibigay lang nila yun sa tapos pwede na sila dumidiretso. So pag wala, pwede silang ito. Huliin. Ano na lang ma-advise nyo pre para nagmomotor, nagkokotse, tumatawid. Ito pala, sorry, sa mga tumatawid. Karamihan sa atin, nakakotse, hindi natin pinagbibigyan yung pedestrian lane. Anytime yun. Pag nasa pedestrian lane yung tao, kahit ba nabigla ka, hinto ka. Hindi yung tututukan mo pa. Tiga ibang bansa, sabi sa akin, pag kayo hindi nagbibigay sa pedestrian lane, oo nga pedestrian lane nga pala yun. Pag may tao, wag mong iiwasan, hinto ka. Wag yung gigilid kang gano'n. Ito lang, yung dyan sa pedestrian niya, nakakulay green. Nakamotor, tapos nakakulay green. Gimanon talaga siya. Yung, ewan ko yung utak, iba talaga. Naka-green siya nun tapos NMAX yung Nanghingi pa ng lisensya. Sabla yan. Bastos. Alam ko may study na dito na pag traffic, kahit anong overtake mo, pare-pareho pa rin kayong makakarating ng konting minuto lang yung diferensya. Laging iniisip, may nag-aantay. Ay, patay, ikaw yun Naka-green! Isipin mo lagi na may nag-aantay sa'yo sa bahay pag uwi mo. Wait lang may nag-aantay pa ba sa'yo, pre? Oo naman, meron. Inihintay niyang maayos yung mga bagay-bagay. Sa akin, advice ko, siguro pagka aalis, hanggat kaya talaga, wag magmadali. Hindi, kung late ka, edi late ka. Oo, pero hindi pa rin siya excuse para magmadali ka sa kalsada. Yung magbibiting the red light. Parang yun yung madalas na nakikita kung aksidente. Kaya ang advice ko, pare, mas piliin lagi ang sarili. Piliin ang buhay. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa ano ba naman yung trapiko na yan? Yung mga nagkakamali na ganyan sa daan. Ano ba naman yan? May pamilya ka, may uuwian ka. Yung iba nga, 3 uuwian Dami! Diba? 3 yun, isipin mo. Paano pa kaya yung isa lang? Tapos sa simpleng, lang. Di magkaalaman kung kaninong pamilya ba talaga. Diba? Bibigyan mo pa tuloy ng problema. Ang tao kasi may ego na may merong instinct nila na
competitive. Kaya pag nauunahan sila, naiinis sila, hinahabol nila, nakikipagitgitan. So, minsan kasi yung nagpapas sa atin, yung nag-overtake sa atin, minsan baka nagmamadali, baka may pinagdadaan or talagang lang talaga. Make sure natin na i-keep natin yung cool natin kasi hindi ikawawala ng pagkalalaki mo pag naunahan ka. Pag nag-sorry ka. Tsaka kung mainit ulo mo, Gilid ka muna. gilid ka muna. Tsaka yun nga, ang mentality mo palagi, palagpasin mo na lang yan. Kasi ano yan eh, kung magpapadala ka sa ganyan, sa maliit na bagay na ganyan, eh ano bang klaseng buhay ang gusto mo? Parang lahat na lang ng maliliit na bagay, magpapansin mo. Eh may purpose ka naman na iba. Kunwari, trabaho mo, family mo. Diba? Kasi minsan mabilis lang yun, yung 30 seconds sa away, minsan mapupunta na yan sa barilan, patayan na magkukos ng buhay talaga. Kung meron man sa kalsada na pasaway, kung sa tingin mo nag-break siya ng law, huwag mo nang habulin, hindi ka naman tatay niyan eh. Diba? Hindi mo naman mababago ugali niyan. Diba? Pabayaan mo na lang. Pinaka the best yun, hayaan nyo na lang. Yun lang guys, sana may nakuha kayo sa amin. Imperfect din kami. Nangyayari naman yun. Kaya lang, siguro sa yung mga nangyayaring napopost ngayon, kunin nyo na lang sila as a lesson na sana huwag nyo nang paabuting mangyari sa inyo. Tsaka at least nakikita nyo na yung mga possibilities kung gagayahin nyo din sila.